sa non-stop na ubo. Kung sira Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Gaya ng mga Majestic Dragons, Mars, nakakamangha talagang kakaiba ang itsura ng mga kamag-anak nila, ang mga water dragon. Yes, Yan. dragon. Kaya Dragon. heto po at makakatambay pa rin natin sila dyan sa Rodriguez Rizal. Kasama pa rin po si Monica at Arn. Hello, guys. Pep ba yan, di ba? Oo. Pep. Alright, thank you girls. Ito nga, we're back pa rin nga dito sa Montalban, Rizal. At kung kanina, diniscuss nga natin yung tinatawag na mga water lizards na pinakamaswerteng hayop daw ngayon 2012. Ngayon naman pag-uusapan natin yung mga tinatawag naman na mga real-life dragons ng Pilipinas. At para kilalanin ang mga yan, syempre kasama pa rin natin si Sir Noel Rafael. Hello ulit, Sir Noel. Yes, hello ulit. Happy New Year ulit. Happy New Year. Okay. Now, sir, we have different kinds of mga monitors, no? Yeah. Oo. Yung una natin, actually, okay, so ito yung mga tinatawag, actually yung mga i-discuss natin ngayon, mga tinatawag nating mga bayawak. Bayawak. Or Bakit ba tinawag to ng mga dragon, no? Alam natin yung Komodo dragon, di ba? It's the largest lizard in the world. Actually, bayawak yun. bayawak talaga siya. Pero dragon ang pangalan niya sa English. Yeah. Pero dito sa Pilipinas, no, marami tayong iba-ibang klase mga bayawak. Marami tayong mga local na mga dragon natin. And this one, ito kakaibang klaseng bayawak to. Ito tinatawag nating butaan or Gray's monitor lizard. Kakaiba siya sa ibang mga bayawak dahil yung mga bayawak ay carnivorous or mga meat ang kinakain nila, no? But this one, Etong butaan, ang kinakain nito ay prutas, no? prutas ang kinakain. Oo, tama. Prutas ang kinakain niya. Mga prutas na mga pandanus. Pandanus, okay. Ito po, na-mention natin kanina, makikita lang dito sa Philippines. Dito sa Pilipinas, Southern Sierra Madre, Bicol Region, and the Polillo Group of Islands, no? Okay. Yun ang habitat nito, no? Okay. And medyo proud kami dito sa Avilon Zoo, dito sa Butaan na to. Kasi ang Avilon Zoo ang first and only zoo in the whole world na nakapag-breed ng butaan in captivity. Wow! Akala mo. So kung gusto niyo ito makita in person, ay dito dapat Dito, pumunta. Ayan. Yeah. Now, ito. Ito ay ang ating panggulo. Panggulo lang. Ay, hindi siya Panggulong part na dragon natin. No? Hindi siya part Actually, ito ay isang green iguana, isang mature na green iguana. Actually, mas mas Godzilla siya kesa dragon. Kesa sa dragon. Siya si Godzilla bago siya naging nag-mutate. Alright, dahil dyan muna siya, punta na tayo dito sa Dragon family pa rin. Yan. Ito naman Okay. po ang... Pag sinabi mong bayawak dito sa Luzon, ito ang tinutukoy nila, no? Ito ang tinatawag natin ng marbled water monitor lizard. Okay. Varanus marmoratus, no? Ito yung bayawak. Ano naman po ang kakaibang karakteristik nito? Typical na bayawak, tinawag siyang water monitor dahil nga madalas siya nakikita rin sa mga bodies of water. Kaya rin niyang biglang mag-swim na gano'n, ano? At yun nga, dito sa Pilipinas, pag sinabi mong bayawak, ito yung wag naman sana, no? Na pinupulutan ng mga tao. Ay, wag. Wag naman sana, no? Pero yun nga, pag nakakita kayo nito sa mga bahay nyo, report nyo lang sa DNR at i-donate sa rescue center. Pero ito po, hindi naman prutas ang kinakain ito. Hindi. Meat Typical na bayawak ito, meat ang kinakain. Meat ang kinakain. Okay, now, punta tayo sa susunod. Ay, nandito ka pala! Ayan! Ako lumapit dyan, takot ako sa bayawak eh. Layo mo dyan. Anyway, ano po naman ito susunod Ayan, natin? Hydrosaurus postulatus, ito yung kanina natin nakita. Silking water lizards. Okay, and yung susunod dahil naman, pag-usapan natin yan, yung susunod. yan ang bayawak ng Visayas. Ito yung scaly neck water monitor lizard. Yan, tinatawag na scaly neck water monitor lizard. Ito ay makikita naman sa Visayas. Kung Sa yung Visayas. Marmoratus kanina makikita sa Luzon, ito sa Visayas naman ito. Ano naman ang kakaibang karakteristik nito, sir? Well, tinawag siyang scaly neck water monitor lizard dahil meron siyang scaly formations dito sa neck. Ayun. Among other, kasi talaga bilang ito nga mga dragons ngayon ay talagang Indal 2012, among all the dragons here, meron po bang pwedeng gawing pet dyan? Hindi pa rin recommended. Pwede ko sa pwede. Pero ang ano nga doon ay hindi namin nire-recommend na gawin silang pet dahil sila ay threatened na sa wild, no? At mas importante protektahan natin yung habitat nila. Okay. Ito ang isa sa mga pinakamagagandang dragons
sa lahat. Ito Ang ay ganda ang nga niya. Mindanao Water Monitor Lizard, Okay. Varanus kumingay. No? Ayun. Minsan tinatawag din yellow-headed monitor lizard gawa nung kanyang yellow formation sa bandang ulo niya. Yan, napakaganda niya dahil meron siyang mga yellow Patches, parang oo. Tama. Ang ganda nga niya. So, ito makikita lang sa Mindanao. Sa Mindanao, Samar, Leyte, Sulu Island. Ayun. In fairness, merong from Luzon, Visayas, and Mindanao. tama. Ay, diba? Anyway, thank you so much, Sir Noel Arn. Ano, kumusta ka dyan? Ayoko nga lumapit dyan. Diyan ka Takot ako pa sa rin. bayawak eh. Okay. Anyway, mga kapuso, sana marami kayo natutunan sa ating tour dito po sa ating mga water lizards na topic today sa Unang Hirit. Anyway, balik muna tayo sa studio. Yan, mga dragon. Ayan. Hindi na magawa yung mga dragon lady. Ay, tuwing bagong taon, maraming bagong mauusong forma at chap na inaabangan ng mga fashionista dyan. Inaabangan namin, kaya narito na at irarampa na namin ang ilang mauusong forma sa 2012. Watch this. 2012 fashion, ano nga ba ang uso? Ayon sa isang fashion entrepreneur, bright colors with funky prints ang isa sa mga in for men and women's clothes. For guys, ngayon, uso yung mga graphic art na print, yung mga tipong, kunwari, mga dinrawing ng mga graphic artist na local, uso yun. Uso rin yung mga parang comics na print sa t-shirt, uso rin yun. Nakikita rito ang pagka-adventurous ng taong 2012, lalo na ito'y Dragon Year. Bukod sa mga arty design for males, huwag ring mahiyang magsuot ng mga shirt at polo with pastel colors tulad ng pink at orange. Hindi lang daw kasi ito nitingnan, kundi dagdag pogi points sa mga magsusuot. Pagdating naman sa accessories, hindi rin dapat magpahuli ang mga lalaki. Pwedeng subukan ng mga fashionable bag na may funky at color prints din. Idagdag pa ang satchel bag na ito na yari sa balat ng baka at proudly Philippine-made. Para naman sa ladies, you'll feel and look prettier daw with shades of pink and orange. Fashionable din ang metallic colors at ang tinatawag na color blocking o yung pagsasama-sama ng dalawang kulay sa damit at pati sa inyong footwear. Tapos sa babae naman, don't be afraid to mix and match prints. Patok din daw sa taong ito ang pagsusuot ng may loud prints tulad ng zebra lines o ribbons, mapadamit, sapatos at accessories. Siguraduhin lamang daw na bagay ang mapipiliin ninyong disenyo sa okasyon na inyong pupuntahan. What a wow look for the new year! Kaya para sa mga fashionista at maporma out there, maging in ngayong 2012. Good Clavio would like to thank Elmer of Sonyari Salon, Dr. Raquel Marfori David, Thai Line, Dr. Cristobal C, Sarabia Optical. Susie Abrera would like to thank Maldita, Vogue Visage Salon, Michelle's Jewelry, Revlon Cosmetics. Rhea Santos would like to thank The Skin Specialist by Dr. G. Marquez, Revlon Cosmetics, Boys, Belly and Kids, Head